hindi ako makamove on sa kwento ni Lee at saka ni Ate Pokwa. Oh, bakit? Eh, may story din ako yung mga bawi-bawi iyan, yung mga binabawi. Naalala mo? Ano Oo. yung naalala mo sa bawi-bawi? May tinawagan ako. Oo. Oo. Sabi ko, hello, ito po ba si Cedric? Oo. Tapos sumagot, ay, ito nga si Cedric. Pwede ho ba tayo magkita? Ay, hindi pwede. May girlfriend na ako. Sumagot naman ako. Ay, sayang naman. Napulot ko po kasi yung wallet ninyo. Oo. Ikaw ang nakapulot? O sige, saan tayo pwede magkita? Ay, sorry sir. Hindi po pwede. May boyfriend na po ako. Aba, matapos niyang mag-no sa akin, tapos ngayon may kipagkita siya. No, hindi rin pwede. Walang bawian. Walang bawiin yun. Yun yung boyfriend niya na nagwakwak ng ano niya. Continuation pala. Bakit? Paano niya naman dugtong yun? Ay! Amoy ni amoy. Ay, naku, Tito OG, may naalala din akong ganyan. At isa na ako dyan. Sabihin mga kwentong nagbabawian. Yung boyfriend ko, may binabawi ako sa kanya. Kaso ayaw niya nang ibalik sa akin. Ano? Cellphone? Ay, hindi po, Tito OG. Motor. Hindi. Talagang ibibigay ka ng motor. Talagang lintik na iyon. Rubber shoes. Hindi yun. Hype na yun talaga ayaw niya ibalik sa akin. Jersey. Basketball. Hindi yun. Bola. Hindi yun. Alahas? Hindi, wala naman ako binigay na gayon eh. Wala akong binigay na alahas, sapatos. Load. Wala akong binigay na gayon sa kanya. Ang pakiusap ko lang naman, ibalik niyo sa akin kung may iba na siya. Sandali muna. Ano nga yun? Ano ba yung binabawi mo? Yung virginity ko. Sa totoo lang. Oy nakilala niyo yung lalaki na yun. Baluwag bulakan ka na. Ito, hindi siya ngayon sumira ng virginity ko. Paano ko ito may bibigay sa iba? Pakiusap ko naman, nananawagan ako, ibalik mo na sa Alam ko pati yung mga ka-update natin hindi na naniniwala. Hindi, totoo talaga. Siya na nasumira ng virginity ko. Paano maniniwala sa akin yung iba? Paano sila maniniwalang virgin ka pa? Eh, yung bunganga mo pala po. Yung buong kamao pa siyang kasya. Naniusap ako, ibalik mo na sa akin. Utang ng loob. Tapos sa'yo. Alam mo, sabi ng boyfriend mo, it's a tie. Ikaw din naman daw nakauna sa kanya. Wow! Kadiri yung pagbugot. Bakit? Ang nalaala ko tuloy yung tatay ko. Bakit? Pinakilala ko rin sa kanya yung boyfriend ko. Oh. Hindi isang hapon niya, sinama ko yung boyfriend ko, tapos nagluluto ang tatay. Sabi ng tatay, nandiyan ka na pala. Sabi ko naman, tay, kasama ko yung boyfriend ko. Tapos napatingin yung tatay ko sa boyfriend ko. Nagsalita ang tatay. Alam mo, hiwalayan mo na yan. Bakit? Marami ka pa makikitang iba, mas marami pang higit na karapat dapat para sa iyo. Grabe naman yung tatay mo. Ganda-ganda naman In sa'yo. in front of the guy. Dapat hinintay muna niyang makaalis yung guy bago niya sabihin. Ano yun na nakaka-offend sa bisita yun eh. Ayun nga, sabi ko sa tatay, tatay, nagmamahalan mo kami ng boyfriend ko. At saka, ang gwapo naman ng boyfriend ko. Gwapo? Tapos mabait. May trabaho. Hindi ako kakwartahan. Yun naman pala ba't ganyan ang tatay mo? Grabe naman yung tatay mo, magsalita. Sana kinilala muna niya yung lalaki. Ngayon pa lang yan na-meet. Kaya sabi ko sa tatay, tay, bakit naman kayo ganyan sa kanya? Nakakahiya. Nagbago pa naman. Oo nga. Ano sabi ng tatay mo? Hindi naman ikaw ang kinakausap ko, yung boyfriend mo. Ikaw pala yun. Kung pala sinasabihan niyo wala ka napapala sa akin. Grabe yung tatay ko. Your father ko ako na mas karapat dapat. Your father knows you too well. Pero kahit ganun, hindi ako nagalit sa tatay ko.
magsasabi lang naman ng totoo ang tatay mo kasi kilalang kilala ka niya. May mas magaganda daw na kinabukasan, kumakahanap siya ng iba. Grabe Oh, naman. eh. Ay, naku, dito, Ogie, naalaala ko din yung tatay ko. Oh. Oh, may pinuntahan din siyang place. Oh. Oh, eh, kasi nandun yung kabit niya. Oh my God. Oh, eh, yung mga kabit ngayon, napaka-demanding. Bakit? Eh, ang tatay ko ibal basarado. Oh. Eh, ayaw ng kabit, kaya pakiusap na kung pwede ahitin. Oh my God. Eh, ayaw ng tatay. Oo. Eh, nagpupumilit ang babae. Oo. Sabi, sige na, tanggalin mo na. Oo. Sabi ng tatay, eh paano yung baka mahalata ako ni Mrs. Pag Oo. tinanggal ko to, ay ito yung gustong-gusto niya. Sige na, gawan mo na ng paraan. Ayun na nga, nung umuwi na ng bahay, ng tatay, Oh. ahit na. Ay, Oo, na. nag-ahit, sinunod yung kabit. Nadat na ng tulog ang inay. Oo. O, eh, tumabi na ang tatay. Oo. Nagsalita ang tatay. Oo. Dear, tulog ka na ba? Oo. O, nagising ang inay. Habang nakapikit ang inay, Oo. kinakapa niya ang mukha ng itay. Oo. Nung makapa niya walang balbas, walang bigote. Oo. Sabi ng inay, andito ka pa pala. Umuwi ka na at baka maabutan ka pa ng asawa ko, kumpare. Kung parang gaga ka talaga. Ako may dilutong pa nga eh. O, ano sabi? Ang sarap ang ginawa natin kanina, kumpare. Ano ba yun? Kaya nakawala ang tatay. Diyos ko, may naalaala ako dyan. Bakit? O yung aking ex-boyfriend. Oh. Sabi ng aking ex-boyfriend, Oo. natatakot ka ba sa ahas? Oh. Sabi ko, hindi. Hindi ako natatakot sa ahas. Nandidiri ka ba sa ahas? Oh, ano sagot mo? Hindi naman. Bakit naman ako mandidiri? Oh. Kaya ko nga hawakan yan eh. Oh. Ayun, tapos maya-maya, pinakita niya ang kanyang ari. Oh my God. Napasigaw ako, ew! Ay! Ay! Diyos ko, grabe! Ew! Ew! Nako! Gulat na gulat sa akin ng aking ex-boyfriend. Bakit to ganyan ang reaction ko? Bakit ka ganun? Sabi niya, ha? Akala ko ba hindi ka natatakot sa ahas? Bakit parang diring-diri ka? Oo nga. Sabi ko, hindi naman ako natatakot sa ahas. Pero nadidiri ako sa uo. Sabi niya kasi ahas. Gusto ka liit-liit ako. Ano? Eh di dapat, ano, sinampulan mo, pinakita mo yung ahas mo. Hindi naman sinabi ko, eto yung ahas talaga. Doon siya nagulat. Pobre. Tumutok talaga, Tito Orgy. Ay, naku, Rosa. Tito Orgy, alam mo yung mga basketball player, kung meron akong gustong matikman lalaki mga basketball player, Talaga. ay dala-dalaki nila, ha? Parang Oo, na-reviewhan ako kung malaki ba yung kanila, gano'n. Siyempre, ano? Kwento mo nga yan. Kwento mo nga dito. Marami din tayong audience sa kids. Oo nga. So ano, kumusta? Ba't malalaki gusto mo? Oo nga. Hindi naman ako sa Yung ahas. Ngayon, dahil siyempre natatangkad po nila. O ano nga, Oo. so, anong ending? Wala naman kung totoo ba na pag malaking tao, Malaki malaki din. din. Yan. Hindi. Wow! Ah, alam! Siyempre. Ay! Hindi ako matangkad. Charot! Huwag ka mag-alala, ukod yan. Sabi ni Mami sa oras ng ganda! Ay, speaking of mahirap na usapan, nalaala ko din ng tatay. Bakit? Oo, inutusan ako na kunin ko daw yung hiniram na kaldero ni Marcelso. Ah, si Mang Celso, kapitbahay niyo. Oo, medyo malayo-layo nga lang sa amin. Oo. Oo, hiniram nga yung kaldero namin, hindi pa sinasauli, kaya pinuntahan ko na. Oo. Pagpunta ko, Marcelso! Oo. Ari po yung anak ni Berteng. Oo. Kukunin na po namin yung kaldero namin, hinanam daw po ninyo. Oo. Sabi naman sa akin ni Manong Celso, ikaw ba yung anak ni Berteng? Kalaki mo na Sabi ko, opo. Sabi ni Manong Celso, ay kamusta na? Nag-aaral ka? Sabi, opo, gagraduate na po. Sabi ni Manong Celso, ay nako, buti ka pa Ang anak ko katamad-tamad yung kababata mo. Hindi nag-aaral, batugan. Walang alam sa buhay. Tapos sabi ni Marcel, anong kinukuha mo anak? Yung kaldero po ng tatay. Sabi ni Marcel, Diyos ko po, mas mahirap pa rin pala itong kausap. Napakabobo rin. Umalis-alis ka na dito. Baka may bato ko sa yung kaldero ng iyong anak. Ikaw naman kasi, kailangan kinukuha mong kurso. Oo. Ay, yung gapo
pa yung may kasalanan. Bakit naman ngayon? Ako na nga yung inutusan. Ewan ko sa iyo. Oo nga, Tito Ogie, napapag-usapan kanina yung hubot-hubad. Oo, nalaala ko rin nung sumakay ako sa taxi. Hubot-hubad din ako. Grabe yung taxi driver. Oo, tingin sa katawan ko. Oo, habang nagdadrive kami, silip na silip, nakikita ko doon sa salamin. Oo, silip na silip. Tapos habang nagdadrive, tingin sa katawan ko. Oo, nabastusan na ako. Sabi ko, ano ba ako yung driver? Napakabastos mo, tingin sa katawan ko. Sumakot ang driver. Oo naman, tinitingnan kita. Oo, tinitingnan ko kung saan nakalagay yung pambayad mo. Oo nga, nakubuke. Gagal ka talaga. Ba't naman kasi sumakay ka nakahubad? Oo nga. Nag-hotel kami, naniligo ako, tinakbo ng lalaki yung pera. Sabi. Pati gamit mo? Oo, kasi magkasukat sila ng damit. Doon lang yung natuklasan, nakapareho rin pala niya. Kaya pala nung iba, kinukwento mo yun, di ba? Nung nang-ready ka na, sabi, pakipatay ang ilaw. Diyos ko, walang nagpatay ng ilaw. Bakit? Pareho sila nakatuwa. Gwapo. Ay, bakit mapapautang ka? Kailangan ko pa naman ngayon na pampuhunan. Pwede naman natin mapag-usapan yan. Gusto mo dito talaga natin pag-usapan? Oy, sandali. Ano yan? Ano ba't ka lumuluhod? Kunin ko yung listahan. Kayo naman. Eto, kailangan ko bilhin pampuhunan ko. Wala naman akong benta ngayon. Yan, may ballpen. Oo, ang dami hindi nagbabayad ng utang. Kailangan ko. Akala ko may para-paraan. Wala nagbabayad sa akin. Aga-aga. Gusto ko namin ng Lumuluhod eh. Oo eh. Naranasan ko na din mag-host. Tapos, nakakaantok talaga. Lalo na yung mga amateur contest na yan. Ako, nakakaantok dahil paumagahan yan. Oo nga, lalo na ikaw, kawawa ka naman, isang pansit lang at dinugan. Ang binabayad sa akin. Ito na nga, Tito Ogie, minsan nanghingi pa ako ng kape sa mga tanod, sa mga barangay. Hinihingi mo pa talaga? Oo, sabi ko, paano pwede makahingi ng kape? Talaga namang antok na ako eh. Sumagot naman ang mga konsehal ng barangay. Eh, ang inyong hubang kape ay decaf. Hindi na, kahit sa baso nyo na lang ilagay. Okay na ako doon. Ano? Gaga, hindi naman decaffeinated, hindi decaf as in sa cup ilalagay. Rude, decaf, ganon. Ay, pala yun. Buti hindi ko nasabi kahit sa plato. Nako, ewan ko sa'yo. Ito, Ogie, naranasan ko din yung nangyari kay Herlin Baldon. Nanalo ka? Hindi nga, nanalo ako pero hindi ako naging masaya. Bakit? Yun na nga yung mga minor awards. Laging katabi ko yung natatawag. And number 2 ako, yung katabi ko yung tinatawag. Sabi, ay, daplisan, munti ka na ako. Tapos nung sasabihin na yung nanalo, first runner-up ako, talaga nakasimangot ako. Oh my God, bakit? Dalawa na nga lang kami naglaban ng first runner-up ako. Gaga. Partida, sponsor pa ang nanay ko yan. Oh my God. Grabe talaga. Kita mo nga naman ha. Hindi nagamit yung powers ni mother mo. Paano ako magiging masaya noon? Diyos ko. At least, no, first runner-up ka. Oo. Dadalawa na nga lang. Halo pa. Ito na nga, Tito Ogie. One time, nasa mall ako. Nakita ko ang tatay ko. Kasama yung kanyang kabit. Kaya dali-dali ko tinawagan ng inay. Sabi ko, Inay, nakita ko na ang kabit ng tatay, ang kanyang chicks. Nandito sa Mega Mall. Ang tatay, ayun nakita ko sa dulo nagbabayad sa grocery. Sabi ng inay, anong itsura ng babae? Ay, naku po, inay. Kahit malayo ay kitang-kita ko ang pagkasamang babae. Ang pangit. Kulubot ang mukha. Ayun guys, kitang-kita ko magbabayad na sa grocery. Nasaan ka kayo? Anak, andin ako sa counter. Nagbabayad. Kasama ko tatay mo din sa grocery. Gaga ka, nanay mo pala yun. Kaya nga, yung pala yun. Grabe ka naman. Na-offend mo naman yung nanay mo. Kaya nakagulo na kami kasi na Melanie, nakagulo din sa Korea. Kami naman sa mall, Diyos ko po. Nanay ko pala iyo. Ako yung kabit ng tatay ko na... At tinawag yung pangit yung nanay niya. Uy, nanay mo yun. Nakagulo nga sa mall, dahil sa inay. Sinabi ko yung tagalit sa akin. Ay, naku, nakakalo.